Hello, greetings po. Sa Tony Ruelio po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines. Harinawa sa mga oras na ito, no? Saan man kayo naroroon, kayo at inyong mga mahal sa buhay ay nasa mabuting kalagayan. Okay, let's now proceed with our discussion. Ang ating pong tatalakay no, sa episode nito ay sulat po na padala po sa atin ni Trinidad Gonzalez. Das F3I. Okay, yun po ang kanyang username. At saka, ito may kinalaman sa, again, no, sa deed of sale. Nagkaroon ng bilihan doon sa property at hindi nga notaryado. Marami na tayong videos na ginawa tungkol dito, but for the sake of our viewers, no, subscribers natin na requesting for legal information, we have this video, no, para sa inyo at saka sa mga iba nating mga kababayan din na they may have the similar issues also. Okay? So, sabi niya dito, paano kung hindi notarize ang hawak na deed of sale? Pero buhay pa yung mga anak. Sino ho ang pipirma? Maybe ang ibig sabihin nito ni Madam Trinidad is yung deed of sale ay pirmado naman, okay? Ng buyer at saka seller, pero hindi notarized. Pero buhay pa daw buhay pa yung mga anak. So sino po ang pipirma? Okay? So kung namayapa na po yung alinman, no, si seller man o si buyer, no, ay at pirmado naman ito, ay hindi na kailangan pa ang pirma ng mga heirs, no, yung mga anak, no. Bakit? Kasi at the time kasi na nagkaroon ng bilihan, okay? Nagkaroon ng bilihan, ang pagmamay-ari ng property ay nailipat na doon sa buyer, okay? So, technically 'no, yun po ang ibig sabihin niyan. Kaya hindi na kailangan dahil hindi na ito bahagi ng ang pagmamay-ari nito ay nailipat 'no, at the time na buhay pa si seller, okay? Okay? So yung kanyang mga anak o mga heirs ay wala ng karapatan dito sa nasabing property kasi nagkaroon ng bilihan, okay? So, kaya naman nalipat ito at that time na nagpirmahan sila ng deed of sale. Now, ah, siyempre, pagpirma ng deed of sale, nagtinanggap niya yung kabayaran, okay? O at saka sinurrender yung original na titulo, tax declaration certificate, no? Kung sakali mang hindi tutulado ang lupa, okay? So, because of that, there was already a perfected sale and delivery of the property to the buyer. So, in effect, the seller, no, is no longer the owner of that property at the time that pumanaw po siya. Okay? So, yung mga anak wala na pong karapatan. So, ang problema lang dito is, paano ngayon? Hindi pala ito notarized. Kasi kung ipanotarize ninyo yan, ay kailangan po na sasabihin po ng notary public, ay nasan dito yung seller at yung buyer. Kailangan, manunumpa po sa akin yan. So, in the event na wala na po si buyer o si seller, paano po ito notaryahin? Hindi po ito notarize ng isang notary public because required po ng batas pag ganyang acknowledgement o bilihan ng lupa, okay? O transfer na o magiging public instrument, abay kailangan po manumpa yung parties, no, seller at buyer kasama din yung testigo doon sa harapan ng notary public. But in this particular case, hindi na notaryo, namayapa na si seller. So sino ba ang pipirma? Okay? Ang pipirma daw ba mga anak? Hindi na po kailangan. Bakit? Wala na silang karapatan doon sa property na benta. So, ang gagawin po ninyo, no, lagi nating sinasabi, is mag-file ka ng petition sa korte, no? Petition for due execution to prove due execution of the deed of sale. Anong ibig sabihin nito? Mag-file ka ng petition sa korte para patunayan mo sa korte na nagkaroon talaga ng bilihan, no? So, ang nangyari kasi niyan, itong pagkakaiba, pag notarize kasi yung dokumento at pumunta ka sa notary public, so hindi na kailangan pang patunayan yung due execution o nagkaroon talaga ng bilihan. Bakit? Nagsasabi na po, nag-certify na po, no, si notary public na yung seller at buyer kasamang testigo niya ay nag-appear sa kanya at ito yung nagpirmahan sila voluntarily. So, hindi na kailangan pang to prove due execution. Dahil yun na mismo, pag notarize ang dokumento, it becomes a public instrument
at ito po'y admissible as evidence, no? Sa ating Register of Deeds, sa Assessor's Office, at gano'n din sa BIR at anumang ahensya, no, ng pamahalaan kasi notarized ito. And that is a public instrument. And under the law, only public instrument is registrable, no, with the Register of Deeds, okay, and also with the BIR and Assessor's Office. So, in this particular case, mag-file ka ng petition sa korte to prove due execution. Okay, ngayon, kung mag-cooperate naman yung mga anak, no, mas mabuti. So, yung mga anak gawin yung testigo, no, sa inyong petition sa korte. Kung hindi naman mag-cooperate yung anak, well, meron naman sigurong titistigo sa inyo na previous sila na nagkaroon talaga ng bilihan. So, ipresenta po ninyo sa korte, no, na magpapatunay na nagkaroon talaga ng bilihan at saka yung mga signatures na, halimbawa si seller o si buyer, signature nila, merong magpapatunay na nakita nila na pinirmahan yan, no? At saka familiar sila doon sa signature ng seller o si buyer. Kaya nagkaroon talaga ng bilihan. So, pag napatunayan ninyo to at na-convince ninyo ang korte na nagkaroon talaga ng legit na bilihan, then ang korte ay mag-order po, no, na aprubahan po, no, i-recognize po, no, yung inyong deed of sale unnotarized na maging isang ito maging public instrument at aatasan po niya yung concerned government agencies na ito ay may tuturing na public instrument at magiging registrable po ito, no, sa Register of Deeds, no, at saka sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Assessor's Office at saka sa BIR na kakailanganin ninyo, no, sa pagpalipat ng titulo, no, sa inyong pangalan. Okay? Of course, needless to say, kailangan po, no, aside from the deed of sale, kailangan po natin na mabayaran din katulad niyan. Kung wala na si seller, sino ngayon ang mababayad ng capital gains tax? Because under the law, the seller is presumed uh, to have uh, to have received, no, the gain, no, pagbenta niya sa property. So that means he has the obligation. The seller has the obligation to pay the capital gains tax. Okay, and then we have also to pay yung documentary stamp tax plus an updated payment of the property tax o yung amilyar, no, para mabigyan kayo ng tax clearance, no, ng inyong local government. All this, no, kailangan ibigay po niyo sa BIR yan upang maging may basihan sa pagbayad ninyo ng mga kakibang na taxes na banggit. And then, of course, together with your deed of sale, no, na ito'y na-approve na ng korte as to its due execution, ay mabibigyan po kayo ng tinatawag nating ICAR o Electronic Certificate Authorizing Registration na kakailanganin po ninyo doon sa Register of Deeds. So I hope na sagot natin, no, ang katanungan sa atin ni Trinidad Gonzales. Okay? So okay, bago tayo magpatuloy, I would like to make this announcement nga pala, no, na ang Batas Pinoy po, mayroon na po tayong kabubukas lang po ng ating account, no, sa page po natin sa Facebook. So meron na po tayong Facebook account. So you could follow me there, no? At kung kayo naman ay existing na may account kayo sa Facebook, ay napaka-convenient na po, no? I-click lang po niyo, i-search lang po ninyo ang Batas Pinoy and you could join me there, no? Meron tayong comment section din po doon where you can, tulad nito, you can ask your question, no? And we will provide you sa abot po nating makakaya ng legal na impormasyon o kaalaman, no? Para po sa inyo. Okay? At of course, paki-share po, no, sa inyong kaibigan, kamag-anak, kaibigan na meron po tayong account po sa Facebook. Okay? Marami pong salamat. Okay? And of course, sa mga subscribers po natin, viewers and sharers and likers po natin sa YouTube. Thank you very much, no, sa walang humpay na pagsuporta ninyo sa akin because of your help and your support, no. We are motivated, no. Yours truly is motivated to continue and producing contents, no, which will give you, no, the opportunity to learn what we are discussing, and of course in furtherance of our advocacy to spread out legal information to our friends, kababayan, no,
saan man po kayo o sila naroroon. Okay? So, thank you very much, no? Lalo na yung hindi nag-skip ng mga ads. Thank you, mga likers, sharers. Paki-spread out naman po, no? Para mahuli naman po tayo ng algorithm ng YouTube. Okay? So, maraming salamat and I hope to see you again in the next video po natin. God bless and bye-bye.